Yan. Oh, hello. I am live. So, may problema tayo sa PC, no? PC ang problema pala. PC. Pina-activate niya sa akin. Activate ko na yan dati. Anyway. Yan. Mas maganda rin naman yung ano natin. Yung camera angle. Okay. So, let me know. Okay na yung audio ko. Malamang na malamang. Yung Windows ang problema. Ito yung ano ko. Ito yung top invite a viewer. Okay, ito yung regalo ko nung Father's Day sa sarili ko. Dito na lang ako sa PC, titingin ng comments. Okay, so matagal-tagal na rin ako di nagla-live dito medyo busy. Kumusta kayo lahat, no? Baka yung pag-isipan ako. Mahirap pagka nawawala sa medyo pagkaisipan. Although bibigyan ko lang kayo ng konting update. Nag-start ako sa trabaho ko yesterday Kaya busy. Maraming naasikaso. After so many years na wala akong trabaho. Trabaho kahapon. And then susunod kong duty is Sunday. Okay, kaya sabi nga nung isang viewer ko sa Jose Rizal Adventures yung sa YouTube ko, sana daw hindi ako tumigil sa mga vlogs, no? Medyo yun nga, sana hindi maapektuhan. Okay? Alam niyo yung trabaho nakakasagabal yan sa sa camping, no? Sa vlogging. Medyo busy tayo no? Okay ba? Okay na yung audio ko? So, siguro naman okay na yung audio kasi Android na yung gamit ko. Okay, Android na yung gamit ko. Sabi ko, madami akong naka-line up na gagawing video. Hindi pa ako nakagawa ng reaction ko kila Kaloy, Yulo. No? Hindi pa ako nakagawa ng reaction ko sa kanya, no? Pero meron akong gusto kasing i-share sa inyo. Yan, ayos na. Thank you. Ayos online. Yan, meron kasi akong gustong i-share sa inyo regarding diyan sa drama nila Yulo, no? Meron siguro ma-appreciate nyo rin 'yon. Ang tawag doon hindi ko ibibigyan ng clue. So, yun, naka-line up na gagawin kong video, reaction video ko sa saga, sa drama anthology ni La Carlos Yulo. Tapos ito, pag-uusapan natin yung GMA7, no? Nangangamoy censorship yan. Binabasa ko yung mga comments sa post nila, no? Buti naman may mga kababayan tayo na gising na. Tinitingnan ko nga kung friend ko na Sabi ko, okay, hindi ko pala friend to, pero gising. Di maganda. So, ibig sabihin hindi naman pala niya ako kilala, pero puro bashing inabot ng GMA, Eva. Talaga? Kasi it's obvious na censorship to. Explain ko sa inyo. Let's get down to the point. Bakit? Nung inintroduce nila yan, sabi nila, lalabanan nila ang fake news. Okay? Kung babalikan nyo yung isang interview ni Elon Musk. Yung interview ni Elon Musk. Si Elon Musk ngayon, sa hindi nakakailala, pinaglalaban niya yung free speech, no? Free speech ang pinaglalaban niya. So, yung nag-interview sa kanya, taga BBC, diyan sa Europe, di ba? Sabi niya, bakit daw ang daming fake news sa Twitter? Tinitira niya yung Twitter. Sabi niya, okay, name one. Wala siyang mapakita. Halatang mga bayaran. Bayad na yan. Eto, napansin ko rin talaga sa GMA, kaya nagtaka ako, no? Kung napapanood niyo yung mga ibang videos ko, nagtaka talaga ako sa GMA, parang biglang 180, parang biglang kumabig. Parang dati nagpo-promote ng mga Christian values Pero ngayon, okay lang na wag kang ng religion, pero talagang totally paatras. Bakit? Nagpo-promote siya ng LGBT alphabet agenda. Nagpo-promote ng climate change.
talagang yung mga ano ng galawan ng ano, ng WEF, New World Order. Mula pa 2020, kaya nga nagbago sila bigla. 2020, yan. Simula yung bid ko, nagpo-promote ng bid ko, no? Ayan, kaya ako, dun sa makakapanood nito, nitong live na to, na hindi kayo naniniwala sa akin. So, kahit wala ako ipakitang clip, no? I-research nyo na lang. Okay? So, ganito yan. Bakit ko sinabi na magsisimula sila ng censorship? Sabi ni Elon Musk, hanapin niyo yung video, pero syempre, siguro gagawa din ako ng separate video para maipakita ko sa inyo yung clip. Sinabi ng BBC reporter na yung ano daw, puro kasi nangulingan mahinayupak nga eh. Sabi ng BBC reporter, yung Twitter daw, puro fake news, ganyan. Sabi ni Elon Musk, name one. Wala siyang masabi. Okay? So, tinatanong niya pa si Elon Musk na, wala ka bang responsibilidad na ayaw pa ng diretso yun yung word na censorship eh. Napigilan yung mga fake news na yan, yung mga violent post na yan. Sabi ni Elon Musk, who determines fake news? Sino nagde-determine na fake yan o hindi? Bibigyan ko yung example. Nung panahon ng bid ko, di ba? Pag nagsalita ka against dito, di ba fake news ka? So, ano nangyari? Mandaming dinilit na YouTube channels. Alam ko kasi nag-YouTube ako eh. Meron tayong kaibigan na delete yung channel niya eh. 20,000 plus subscribers na yun. Tapos, every time may namamatay sa ganyan, pinopost niya doon. Dinilit siya ng YouTube. Walang explanation, walang appeal. Kasi fake news daw. And then, later on, ngayon, di ba, nasa FB page ko, na yung executive ng YouTube na nagsisensor ng mga ganyan, namatay. Namatay sa aggressive form of cancer. So, aka turbo cancer. No? AKA turbo cancer. Umamin na nga si MZ. Sinong MZ? Okay? So, imagine niyo no? Nung panahon ng bid ko, pag ikaw nagsalita ka sa bid ko, fake news ka. Pero ngayon, inamin na nila. Twitter lang ang legit. Tama kasi nga nagsusulong si Elon Musk na free speech eh. Sabi nga ni Elon, sino ang magde-determine na fake yan o hindi? Di ba? So it's better na free speech ang i-push ng GMA kasi ibig sabihin makakasagot yung kabilang side. Maski tayo, hindi natin alam kung tayo yung tama eh. Pero dapat bigyan mo ng opportunity yung kabila, sumagot. Pero pag hindi nangyari yon, ikaw lang ang nasunod, pwede mo nang labelan yung mga kumukontra sa'yo na fake news. Yari na. Censorship yan. So, dapat talaga ma-boycott ang GMA kasi mapinagagawa nito. No? Every now and then, nagpo-post sila about climate change. Nung summer, tandaan niyo yung summer? Ang init, ang heat index po, ganyan-ganyan. Kala mo, nasusunog na ang buong mundo kung makapag-post sila. Pero, di ba, pag summer, mainit naman talaga. Hindi, iba na yung init ngayon compared dati. Siyempre, tumanda ka din eh. Nag-iba na, alam niyo ba, pag tumatanda tayo, yung thermoregulating center ng body natin, tumatanda din eh. Di ba? Anyway, so very subjective talaga. Tapos, ang palaging pinopost ng GMA7 is heat index, not the actual, yung owner ng si Mark Z nga pala, si Mark Zuckerberg. Umamin na pinressure siya na mag-censor sa FB. So imagine niyo, tapos balikan niyo yung mga kaibigan niyo dati na hindi nila naniniwala sa inyo na, pag hindi, sabi sa FB, ganyan, sabi sa internet, ganyan, mali ka, fake news ka. Pero ngayon, umamin na sinisensor pala talaga. Tapos ngayon, yan ang landas na tinatahak ng GMA7 papunta sa pinanggalingan ng FB at YouTube. Magsisimula na mag-censor. Bakit ko sinasabi mag-censor? Kasi, pag kinontra mo sila, fake news ka. Sure na yun. Like ako, palagi ako nagko-comment sa mga post nila, lalo na sa climate change. Recently, di ba sabi ko nga, nung summer, heat index, ganyan po, dahil sa climate change. Tapos nagpost sila ng picture ng mundo na pulang-pula na. Sunog na. Diba? Ngayon, bilang nagsimula na yung tag-ulan, iba naman yung narrative nila, climate change pa rin. Tumataas na daw ang tubig, kaya yung mga
property na ano nga, beachfront, tataas na. Talaga? Bakit tanongin niyo real estate? Di sana bagsak presyo na yan. Lalo na yung mga bahay sa Miami. Bahay sa Miami, dapat bagsak presyo na yan. Dati pa. Kung tumataas na talaga ang ano, ang water level. 'Di ba? Tapos ano pa, may mga ginawa akong video si Jessica Soho, may pinuntahan siyang island na lubog na hanggang tuhod dahil daw sa climate change. Pero in-interview yung mga nakatira doon after daw ng lindol. Saka tumaas yung tubig sa... Siyempre, bumaba, lumindol pala di yung mga bedrock niyan, bumaba. Pero kita niyo yung episode ng GMA7, ano daw yun? Climate change. Siyempre nga naman, kung ikaw tanga, wala kang kamuwang mo, grabe, climate change yan. Buong isla, lumulubog. Di ba? Tapos yung kamay nilaan, nung nakaraang bagyo, grabe yung baha. Climate change yan. Talaga, kasi ano nangyari doon sa flood control project? 10,000 ba yun? Ano nangyari doon? Nabangga daw kasi ng ng barko. Kaya sira yung flood control. Ay, nako. Diba? Paano ko explain sa inyo, guys, kung hindi pa kayo gising? Diba? Kasi isang basic na dyan, problema sa baha sa Pilipinas, lalo sa Araneta. Taga-Araneta Barangay Tatalon. Tabi namin yung Araneta Avenue na yan. Yan. Tabi namin yung Araneta sa kabila naman yung Banawe. Kaya po, bumabaha dyan sa lugar na yan. Kasi hindi naman nila in-improve yung drainage Bata pa ako dyan ako lumaki. Nakita ko nung hinuhukay nila yung mga drainage. Ganon pa rin kalalaki. Dumami na yung tao. Hindi nila binago yung drainage system. Like, isi-share ko sa inyo, nandito ako sa Houston, Texas, no? A few months ago, nung pumunta ako ng downtown, nakita ko naghuhukay sila, summer. Sabi ko, ano ba to? Kaya ang traffic. Yung pala, yung drainage system nila na ganito kalalaki na daanan ng nilakihan pa nila. Yung mga tipong pwede ka na talagang maglakad sa loob ng drain. So imagine niyo, dapat if a future, kung talagang meron kayong flood control project, dapat ganun gawin nyo. Palakihin yung drainage. Yung drainage nung bata ako dyan sa Barangay Tatalon, ganun pa rin ano expect nyo? Diba? Tapos dumami tao, dumami basura. Tapos sasabihin ng GMA7, climate change yan. So, ibig sabihin, pag mainit, climate change. Pag malamig, climate change. So, wala ka na talagang panalo. Ikaw ang fake news mangyayari. No? Ako, mga katulad ko, ang tatawagin nilang fake news. Kasi, kontra sa narrative nila Kumusta po ang MPAX dyan? Hindi ko nga alam na hindi ko maramdaman yung MPAX. No? I don't know. Kita nyo yung mga, nung Sunday lang, nag-swimming kami sa water park Wala namang MPAX dito Sa Pilipinas lang talaga. Para bang pet project nila ang Pilipinas kasi wala, hindi namin maramdaman yan. Sa nababaltaan ko lang ay MPAX pag nag-tune in ako ng GMA7 Palagi nila binabalita yan Similar yung format nila sa COVID Wala MPAX sa US. Nagpupunta kami sa water park kahapon lang pinag ko yung balita sa GMA, di ba? Expert nila from DOH ina-advise na mag-mask daw, wag magdikit-dikit, mag-long sleeves daw, magpantalon talaga. Nung Sunday lang, nag-swimming kami sa water park, daming tao doon So yung tubig na nilalangoyan namin, kumpara sa tubig nila, pinost ko sa FB page ko yung punta namin sa Slater Ban. Tommy, marami talagang tanga dyan. Kaya nga sabi ko parang pet project nila ang Pilipinas. Bakit? Kasi masunurin. Bakit masunurin? Yung mga nakaupo kasi, bayad na. Kahit wala tayong ebidensya, bayad na yan. Imagine mo, 360 or 180 ang GMA7 from a Christian network Iba na yung mga sinusulong. LGBT agenda, climate change, COVID, lahat. Lahat binili talaga. Lahat binayaran siguro. No? And dahil nagsasalita ako ng ganito, pwede nila ako i-censor as fake news. Diba? Yan ang abangan nyo, guys. Alam nyo, para tayo makaganti sa kanila. I mean, resist. No, dapat i-boycott ang GMA7 Bakit? Kasi doon lang nila mararamdaman yan Pag wala nang nanonood sa kanila, babagsak rating nila. No?
sakayan magdadalawang isip. May nakita akong tulog na nanay, yung anak niya na silip na bakunahan daw 4 kasi daw school, ang nanay sumigi. Yun nga, lang school. Actually, in terms of GMA Integrated News, nako, dito mga impacto, hindi bumibenta ang impact sa Pilipinas lang mabenta, kaya pinagmamas na naman kayo. I mean, kung di kayo naniniwala, lahat ng adventure ko, sinishare ko sa YouTube channel ko, Jose Rizal Adventures. Hindi naman kami nagmamas. Dami-dami tao. Nagpunta kami nung July, nagpunta kami Universal Studio. Ang dami din tao sa Orlando. Punta kami doon sa isang ride ng Universal Studios, yung Jason Bourne. Papasok kayo sa isang kwarto, air condition yun. Punong-puno yun, tapos bilang isasara, papatay ilaw. Imagine kung naniniwala ka sa MPAX, hindi ka pupunta sa ganung lugar. And kung totoo ang MPAX mismo, hindi ako pupunta sa ganung lugar. Magkakatabi kayo, kulob yung Nurse ako hindi ko gagawin yan, pero alam naman natin totoo Parang parehas lang yung Parehas yung narrative sa bid ko. Ganyan lang yung gagawin nila. And the sad part is, meron tayong kababayan Manila. Ang daming tanga sa mga kababayan natin Minsan, hindi ako nakakatiis, no? Pag nagko-comment ako sa post nga ng GMA, last time nga may nang-away pa sa akin Guardia. Nagsalta ako nag-comment ako sa GMA 7 about climate change. Binanatan ako ng Guardia. Kaya nalaman ko, tinignan ko yung profile niya kung wala daw akong alam, wag na daw akong mag-comment. Talaga? So, talagang inaasa niya na talaga yung kapalaran niya sa expert. Sabi ko, kaya pala hanggang ngayon, nagmamask ka pa din. Tinignan ko yung profile niya, hanggang ngayon, nagmamask pa rin. Ay, nako. Mahirap talaga gisingin yung ayaw, magising. And then, sasabihin ko ulit sa inyo, guys, yung question na, paano mo ililigtas yung ayaw magpaligtas? Diba? Sinasabi ko na yung totoo. Ayaw mo, di wag. Hindi ako magulang mo. Bahala ka sa buhay mo. No? Ngayon nga naglalabasan na yung tungkol sa bid ko. Tahimik sila. Di ba? Fake news is information that is contrary to the narrative forced by the government on the mainstream media. Fake news na itatawag sa atin. No? Ngayon nga, di ba, umamin nga yung FB yan, si Mark Z. Si paring Mark Z. Na pinwersa siya ng gobyerno na mag-censor. Hindi ganun din nangyari sa Google, ganyan nangyari sa YouTube. Google search, pagka sinesearch mo yung hindi nila ipapalabas yung ayaw nila kasi ayaw nila ng katotohanan No, parang may nabasa ako niya. Kabal na kabal galawan ng 7. Kaya nga Alam nyo guys, no? Dati may mga bumabati ko sa GMA 7, sabi ko, wala naman ako nakikita Siguro yung una-una pa. Pero ngayon, parang lantaran na talaga yung galawan ng GMA 7 na talagang kabal-kabal, na talaga ng no? Double galawan ng kabal yung pinupush nila. Lahat binabalita tungkol sa alphabet community. Palagi nilang binabalita si Taylor Swift na alagad din ng kabal. Palagi nilang binabalita si mga kabaklaan, no? Si Aura, yung tatay ni Aura graduate daw. Anong kinalaman yan? Newsworthy ba yan? Kailangan na balita yan. Unang-una hindi naman yan artista. Lang yan, alalay lang. Tapos tumanda na nga lumaki pa ulo, nanghaharas pa. Tapos tatay niya graduate, ibabalita ng GMA 7. Is it newsworthy? 'Di ba? May pinupush talaga sila. Tapos yung banda, yung lead singer ng bading na nag-asawa sa Los Angeles, no? Gay marriage, binabalita. So, puro talaga meron talagang purpose. May agenda talaga yung mga binabalita. So, ano yung sinasabi nyo? Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Binablock po nila against sa comments sa narrative. EB, EBA, yan nga ang censorship na tinatawag. No?
para hindi makita ng iba yung mga sinasabi natin na katotohanan. So censorship 'yan. Censorship. That's basically censorship, no? So kaso wala tayong ganung forum na papanagutin mo yung yung GMA7 na nagsi-censorship ba kayo? Against ba kayo sa free speech? Against ba kayo sa, pag pinractice mo yung democracy? Democracy ang Pilipinas, pero pag pinractice mo yung democracy, ikaw pa ang makukulong. Di ba? Ikaw pa yung ma-censor. Di ba? Ako, I don't know, hindi ako nagsasawa mag-comment sa post ng GMA pagka mga ganyan. Western media kasi nagpa-fund dyan. Si Soros nagpa-fund dyan. Galing yan lahat kay Soros. Kung hindi nyo kilala si Soros, sabi ng isang YouTuber din sa Amerika siya yung embodiment ng kasamaan Kung may naisip kayong masama, ito na yung pinakamasama. Kaya siguro hindi namamatay. Ang tanda-tanda na yan. No? Kamukha niya na si Darth Vader na walang maskara. Or yung si Lord Sith, the Dark Lord. Yan si Soros. Siya nagpopondo lahat yan. Pati, nagulat nga ako sa Pilipinas, meron na kayong Pride Month, meron na nagmamarsya dyan. Talaga? May nagpopondo dyan. Pag ikaw mag-organize ka ng ganyan, kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng organizer, kailangan mo ng pampakain, kailangan mo ng panggasolina sa mga aatin. May nagpopondo dyan. No? It's just sad na 80% Catholic tayo. Pinasok na tayo ng ganyan and then binabalita palagi yan nung Pride Month daw, Pride Month. May mga nagmamarcha pa. Diba? It's one thing na accepted natin sila. No? May mga kaibigan naman tayo, may mga kamag-anak din tayo dyan sa alphabet community. Pero yung isi-celebrate mo, ipapamukha mo sa amin, okay lang ba ang straight month? Ba't di natin sineselebrate ang pagiging straight? Diba? It's not fair. So, meron talagang agenda. Kung hindi nyo nakikita, meron talagang agenda. And, number 1 promotor niyan, yung GMA7. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Isuriin nyo yung mga news nila, pinopost nila. Meron pa ako isang binbreakdown na video nila na yung reporter nila nag-i-interview sa Tondo na nakamaskara. Yung mga tao sa Tondo, walang maskara. Nung time na i-interview na, pinagmaskara na. So, imagine niyo yung COVID agenda. Talagang number 1 din. Parang sila rin nasa frontline yan sa Pilipinas. Pagpapakalat, no? Mind conditioning tawag dyan. Imagine mo, kung ikaw magtutune in ka ng TV, nakamaskara lahat, sinasabi delikado, matatakot ka talaga. Magpapabetchin ka talaga. Pati lahat ng anak mo, papabechinan mo. Kasi, pagbukas mo ng news, sabi sa news yan daw nakakatakot daw magsuot daw ng maskara di ba? Ngayon, sabi ng DOH, magsuot kayo ng maskara, mag long sleeves kayo, magpantalong kayo. Talagang pinoprogram na, no? Kung ayaw nila magpagising, ibig sabihin na talaga nila. Sa isang malaking mall, meron silang sarili CR. Talaga? Diba? Tapos meron pa nga isang school, may sariling CR. Kasi dati rainbow logo ng GMA7. May mga personalities nasa media sector for sure. Member na ng Kabal. Yung notification ko sa live mo, try ko open ang content not found. Need ko search name mo bago. Okay, Gomez. I'm not surprised. Kasi sabi ko nga, dati, ilang beses na tayo nare-restrict Ganyan talaga, no? I-share nyo na lang yung nalalaman nyo talaga. Tatanungin ko kayo, no? Yun nga, no? Di ba sabi ko, mahirap gisingin yung ayaw magpagising. Pero, kung ikaw, meron ka impormasyon na may maisasalba ka kahit isang buhay, dapat gagawin natin yon, no? Dapat gagawin natin. Kaya minsan, doon sa original account ko, pasundot pa rin ako ng post Para kahit papano, yung mga kababayan natin na, na betchinan na, magising. Para sa akin, kung ngayon, 2024, August 30,
buhay ka pa at may betchin ka, wag ka na lang magpa-booster. Yun lang pakiusap ko. Kasi 'di ba sino nga yun? Si Doktora nakapito daw tusok bago siya inatake. Bago inatake yun eh. Madami na ako na isasal. Oy, buti naman, Neil Torres. Kasi alam ko yung iba dyan nakakahalata na rin eh. Nahiya lang talaga sila aminin yung pagkakamali nila eh. Beteliano Abelard, God bless you. Yeah, sabi ko, it's our moral obligation na ikalat yung totoo. And similar with yung mga ginagalang ko yung mga nangangaral ng salita. Hindi ako religious na tao, pero depende sa religion nyo. Nirerespeto ko kayo. Kasi naniniwala talaga ako na moral obligation mo yan pagka na magligtas ka ng tao. Ayaw nila makinig din, so be it. At least ginawa mo yung part mo. Huwag mo na ipilit pagka at least nasabi mo. So similar with yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, ako okay lang yun. Para sa akin wala eh. Ano nyo yan eh. Ano nyo, yun ang kanyang good deed. No? Mga tulonggis lang nagpapaturok. Pero kasi yung iba din kasi na-coerce, yung iba na-coerce, napilitan, lalo-lalo na sa trabaho, no? Yung iba na impluwensya ng mga kaibigan. Yung iba naman talagang nagpakatanga na. Ano ibig sabihin? Lalo mga kaklase ko na nurse, no? Nurse. Hindi ko na sasabihin kung saan, no? Pero mga kaklase ko nurse, hindi lang sila nagpa-betchin pagka nagsalita ka against aawayin ka pa. O di sige, at least sinabi ko sa inyo. Kaya, ang fearless forecast ko dyan, pag dumating yung time na talagang nagtutumbahan na, may magme-message sa akin dyan na, bro, yan ang aking fearless forecast. Dati sabi mo ganito, tatanungin tayo niyan, paano silang makakaligtas. Kasi, nung una talaga, di ba, galit na galit sa atin yan, pag nag-mention ka ng mga ganyan, aawayin ka talaga. Lahat ng kasamaan, bubuhos nila. Ilan na lang ata kami na pure. Yeah, Raymond. Yeah, ako nga rin eh. Ilan na lang din kami. Pero, ako, ang pinapanalangin ko, hindi lahat ng kilala ko na nabetchinan, nabigyan ng lason. Yung iba siguro, sana yung iba, ang tawag doon? Distilled water. Sana iba, distilled water, no? Oh. Yan, hinihintay ko, salbahay din ako eh. Parang Tommy, no? This is the moment. Pag dumating yung moment natin. Hindi naman sa pinapanalangin namin, pero di ba may possibility na ganun. Mapansin mo na, nababalta na, nagtutumbahan na. Pati mga athletes, nagtutumbahan. Hindi ka pa ba kakabahan nun? Yung iba, malamang kinakabahan na eh. Sinishare ko lahat talaga. Wala akong pakialam sa maiinis. Ang paki ko may magising. Tama! Sige ako nga, in-unfriend ako, inaway ako, or in-unfollow ako, okay lang yun. Kaya pag dumating yung time na yun, yung moment namin, wag kang magtatanong sa akin paano ka ma-detox, ha? Baka magtanong ka kung paano ka ma-detox. Isa lang sagot ko dyan. Walang detox, baby. Walang detox. Nakadikit na sa DNA mo yan eh. I'm sorry, nakadikit na. It's either you got it or you don't get it. Yun lang yun eh. Nakadikit na sa DNA mo. Tapos, dati nag-react na ako dyan eh. Pero syempre, ayaw nating awayin yung kapwa natin truthers na nagpupush ng detox eh. Sige, psychological siguro. Na peace of mind na may detox. Pero, sabi ko nga yung lason, in-inject sa inyo, direct to the vein, direct to the blood. Tapos iinom ka ng detox, matutulog ka na maaga, iiwas ka sa radiation. Anong kinalaman nung in-inject sa'yo na, ano nyo ba guys, sa medical field, yung injection, no, isa yan sa immediate yung effect, pinakamabisang effect. Kaya nga yung mga injectable na antibiotic, mas effective yan kaysa sa mga ino-oral, iniinom na antibiotics. Why? Diretso kasi yan sa dugo mo eh. Pag sumakay sa dugo mo yan, kalat na sa buong katawan mo yan, organs mo. Pag uminom ka ng antibiotics or gamot, ipaprocess pa yan ng stomach mo, ipaprocess pa yan ng liver mo, i-eliminate sa kidney. Malaki pa siyang dadaanan eh. Pero pagka in-inject sa'yo, direct to the point na yan.
So don't tell me yung sinasabi nyong detox, iinom ka ng lagundi or mga herbal, matutulog ka maaga, iwas ka sa radiation, gagaling ka, matatanggal mo yung in-inject. It doesn't make any sense. I'm sorry. Hindi pa fully operated ang 5G. Andyan na mga palanggana nila. Diyan makita iba side effect. Tama. Dati, no, meron din ako nakipag-debate ako. Amerikano, about yung effect ng 5G. Kasi big fan ako ng Ancient Aliens, no? Meron sila dong isang episode, sabi sa Ancient Aliens, na yung body natin nagva-vibrate at a certain frequency. Ha, talaga? Sabi ko, ba't di ko naman nagva-vibrate ako? I-google nyo, meron tayong frequency. No? Talaga, totoo pala yun. Kaya, okay, totoo pala to. Nagba-vibrate tayo in a certain frequency. Merong magandang frequency para sa katawan natin. Kung nasa internet kayo, quick Google search, totoo yun. Meaning, pag nagpakawala sila ng frequency na against dun sa frequency natin, nako, masama. Hindi natin alam, hindi naman tayo scientist eh. Hindi natin alam. Kaya nga may mga posts na mga ancient technology na hindi daw natin na ma-utilize ngayon. Ano yung example? Yung mga monk daw, pagka nagpapatunog sila ng yun nga, yung mga ganon, may frequency, 528, yun yata. Basta i-research nyo na lang. Maganda daw yun for meditation, whatever. So imagine nyo, totoo pala yun na may frequency yung katawan natin. So, having said that premise, bantayan nyo yung 5G. Kasi hindi natin alam kung technology ngayon, hindi naman natin yan nasasala eh. Pag sinabi nila, uy, mas maganda na ang 4G, o 4G lahat. Uy, mas maganda na yung 5G, 5G na lahat. Hindi naman natin alam, invisible yun to the naked eye. No? Fan din ako dati HDS, pero na-realize ko more on predictive programming. Well, it's up to you, no? Similar with other contents on the internet and TV, ikaw mismo magsasala kung ano lang yung makukuha mo, 'di ba? Kung ano yung makukuha mo, kunin mo. 'Di ba? Yung the rest itapon mo, ganun. Pero hindi you cannot argue na hindi totoo yung yung sinabi nila na nagva-vibrate tayo to a certain frequency. Ibig sabihin meron tayong frequency talaga yung body natin. That is a good information na hindi naman tinuturo yan sa school. Hindi yan tinuturo sa school, 'di ba? Okay, so from that, doon ko na-realize, may basihan pala yung sinasabi ng mga conspiracy theories about the 5G. Baka nga meron silang galawin sa signal niyan, sa frequency, lahat tayo. Parang yung pelikula na, yung nga yung The Gentleman, yung, nakalimutan ko na. Yung Gentleman, yung secret agent, sa British secret agent na, ang kalaban nila is namigay ng mga cellphone, tapos yung frequency sa cellphone naging naapektuhan yung utak ng Kingsman. Yeah, thank you. May basis. So imagine nyo, kahit pelikula siya, sabi nyo, pelikula lang to, may basis pala yon yung Kingsman. No? And syempre, totoo din yung plot na pag namigay ka ng cellphone, sino tatanggi? Lahat yan kukuha. And then pag inactivate na nila yung frequency, yari. Di ba? Ganun yung basically, yun yung essential story nung episode na yun or ng movie na yun, yung Kingsman na nagpakawala sila ng frequency, nagpatayan lahat dun sa loob ng simbahan. So totoo yun, yung frequency. Ano masabi mo doon sa trending video ngayon sa Vienna about mga vaccine victims? Yun ba yung yung mga nagpost na mga vaccine death injured sa isang board, sa mga boards doon. Well, what can I say? Kung ikaw katulad ko, alam na natin yan eh. Para sa akin, ang importante makaalam yung mga dating tulog. Yun ang dapat makaalam yan. Alam na natin yan. I've been like this, yung sinasabi ko, I think I am consistent. Kung pina-follow nyo ako, yung mga dati ko sinasabi, ganun pa rin naman ako, hindi ako nagbabago. 'Di ba? Yung paniniwala ko, ganun pa rin. And the more na the day goes by, parang napuprove pa na totoo pala talaga. No? Yung
Eto, personal na lang. Personal, lahat tayo siguro may mga kilala kayong ganito. So, last Tuesday, matin kami ng concert. Ay, yung concert! Napanood nyo ba yung mga clips na pinost ko? Ang daming tao doon, grabe. Tapos yung nag-concert yung Chicago tsaka Earth, Wind and Fire. Pagka nagsasayawan na, magkakatabi lahat. Kaya alam nyo ba na ako doon? Nahilo ko doon, nahilo ko doon. Nag-alala nga yung misis ko eh. Sabi niya, kasi humiga ako eh, sa mat. Kasi parang nahilo ko. Sabi nang, nangyari sa'yo? Kala ko inatake ka na, ganyan. Sabi ko, siguro baka na-dehydrate lang ako or nawalan ako ng oxygen. Kasi nung nagsayawan na yung mga tao, magkakatabi na, lahat, syempre, lahat yun, humihinga, lahat, walang oxygen talaga eh. So, yung misis ko palagi ako binabanata. Ang ganda na sana eh, matatay concert, asaya-saya eh. Tapos ganyan ka. Nag-episode ako dun eh, nahilo ko. No? Ang daming tao. So, paano mo ipapaliwanag yun kung ikaw naniniwala ka dyan sa MPAX na yan? No? Yung bid ko na yan, naniniwala. Tapos yung kaibigan namin eh, na nga natitira namin kaibigan eh. Umuwi sila ng Pilipinas nung bakasyon, nung June. Hindi nila pinopost yun sa FB. Sabi na sa, nag-positive kami sa bid ko. Positive kami sa COVID. Okay. Wala na akong reaction. Kasi, sila eh. Naniniwala sila sa Bechin. Nakailang Bechin na sila. Tsaka ilang booster. Pero, wala. Nung kinuwento nila sa akin, hindi ako nagulat. Kasi nga, di ba, kung sino yung may mga Bechin, sila yung nagpa-positive. Tapos sabi niya pa, tapos ang lala ng epekto sa akin, nahirapan akong huminga, parang kulang na. Okay, sige. Pero ako, dahil mabuti akong kaibigan eh, hindi kita, hindi kita ididikdik pag ikaw down na. Pero gusto ko, pag naglalaro sa isip ko, ba't kaya never ako nag-positive sa bid? Hindi sa gusto kong mag-positive, no? Pero, nagtataka talaga ako eh. Ako na walang betchin, hindi ako nagkakaganyan. Bakit kaya? No? And hindi nila na-realize yun kahit siguro explain ko sa kanya. Alam niyo, may mga taong ganun eh. Kahit ibigay mo yung facts sa harap niya, hindi naman, okay, sige. Mas maganda na sila yung maka-analyze yung discernment. No? Sila na mismo yung maka-analyze. Yun, sinare nila sa akin na nag-positive sila mag-asawa. Pauwi sila ng Pilipinas. Sabi ko na lang, buti, pinayagan kayong, makapasok. Oo nga, takot na takot kami. Ganyan eh. May sensor daw ng thermometer, ganyan. Okay. Sige. Okay lang. Hindi ako nang babash. Kasi sabi ko sa iyo eh, ganyan. Hindi, wala. Mas gusto ko ma-realize nila. Ako, sinasabi ko yung nalaman ko, yung paniniwala ko. Kung ayaw maniwala, di sige. Kung hindi ka pa rin naniwala, ikaw nag-positive ka, nagkasakit ka malala, nahirapan ka huminga, tamantalang si Jason, never nag-positive. Bakit? Yun ang question mark eh. Di ba? Myriad Accor. Sakto. Yun nga, no? So, para sa akin, kung tinatanong mo, reaction ko yung mga ganyan, yung pinopost nga dun sa Vienna ba yun, yung mga box deaths, matagal na natin alam yan. Ang kailangan makaalam yan, yung mga tulog. Sila dapat ang makaalam yan. Ako, I've been true to my belief and what I know. So far, pagka may mali, aaminin ko sa inyo, mali pala, hindi pala, kaso, yun ang panalangin ko dati, sana mali ako eh. Sana mali ako na, hindi totoo. Kasi, madaming matitegi kung tama tayo. Kung tama ako. Marami na umamin sa akin, mga client ko, sagot ko, acceptance po sa talaga, mga face, pati ako nasasaktan talaga. Yeah. Meron kaming yung kaibigan namin na taga Florida, hindi na ana namin. Yung lalaki, 70 years old na, Yung babae, 50 years old. Kaso yung lalaki, retired na. Tapos katulad ko rin, Republican na, right wing, hindi daw siya nagpa-betchin. Yung asawa niya, dahil nurse, nagpa-betchin, pero 2 dose lang, hindi na daw nagpa-booster. Sabi ko, sige ma'am, ganyan. Mahirap kasi, sabi ko, parang yan eh, roulette. Diba? Russian roulette. Hindi mo alam eh. Memorial plan, business is booming. That is true.
Eto meron pa ako i-share. Yung ayaw mga maniwala na fact information natin, hayaan yung mga taong open-minded na handang makinig. Tama. Eto pa, may i-share ako sa inyo. Very personal to kasi pamangkin ko mismo eh. Yung pamangkin ko na hindi lang nagpa-betchin, pusher pa ng betchin. Kasi nga dati siyang presidente ng ano diyan sa Rotary, lumipat dito sa Texas. So project yan ng Rotary, yung mga betchin, no? Nung dati nga daw yung Rotary nila, hindi ko naman binabanggit kung saan, di ba? Yung Rotary nila gustong mag-business ng face shield. Hinarang daw ni Bongo kasi si Bongo pala may hawak ng mga face shield dyan. So, business talaga, no? So, tapos yung Rotary nila, palagi nagkakaroon ng mga vaccination day, ganyan. May group chat kasi yung pamilya namin eh. Siya palagi nagpo-push. Okay. So, last month, namatay yung tatay niya. Yung bayaw ko, namatay. Tapos, nagulat ako kasi pinakremate niya. Sabi ko, bakit mo pinakremate? Ay, kasi mahal magastos ngayon ng ano, ganyan. At talaga, hindi ko siya kinontra. Alam nyo, mga ganon. Wala rin, useless din eh, kahit kontrahin mo. Eh, na pala yung plano nila, gagawin. I mean, ako, lumaki ako sa Barangay Tatalon, no? Meron kaming patay, kahit ang hirap namin, explain ko sa inyo kung gaano kami kahirap eh. At least yung namatay namin na kapatid, binurol at nilibing dyan sa North Cemetery, dyan sa mga apartment dyan. 'Di ba? Kasi mahal daw talaga. Bakit pagkatapos kinremate, kumuha sila nagbabayad sila sa crematorium. Ay, ano matawag doon? Yung kung saan ilalagak yung abo. Wala ka palang pera eh. Bakit mo dyan ilalagak? Di ba? Ano mga tawag doon? Yung pagkaabo na, ilalagay doon sa isang notes, babayaran mo pa yon, di ba? It doesn't make any sense kung nagtitipid ka, di ba? Dapat iuwi mo na lang yung abo o portion ng abo or isaboy mo sa dagat yung abo kung talagang wala kang pera. It doesn't make any sense. So parang na program na din yung utak ng mga kababayan natin, yung kasama yung pamangking ko, na okay na ang cremation. No? Okay, sabihin ng iba, mura kasi yan. Talaga, kung magbabayad ka pa rin ng nakalimutan ko kung saan saan mo nilalagay yun, nagbabayad ka pa rin nun eh. Nako, pinakarmate pa nga, wala na yung ebidensya. Columbarium, tama, thank you. Kung wala kang pera, bakit ka magbabayad ng columbarium? So, hindi pera ang it means nagbago na yung mindset, yung pananaw mo, na dapat pag may namatay, kailangan kine-cremate. Kasi yan ang pinush ng ng DOH. Diba? Pag namatay, dapat i-cremate para hindi makahawa. Diba? Columbarium nga eh. So, it doesn't make any sense, di ba? Kung nagtitipid ka, kung ako nga, siguro hindi pa namin na pag-uusapan ng misis ko yun eh. No, anong gagawin pag namatay ka? Pero dapat, pinag-iisipan nyo na kasi hindi natin alam kailan darating yan eh. Pero kung ang usapan is makakatipid ka, hindi ka kukuha ng columbarium kasi dagdag na bayad yun eh. Abo na nga lang, tapos babayaran mo pa yung lugar. Diba? Good morning. Oy, good morning, Megan. Matagal na tayo hindi kakausap, no? Anyway, yun nga, no? So, ibig sabihin, ayaw lang aminin ng pamangkin ko na talagang na-brainwash na siya ng narrative na pagka namatay, kailangan ipakremate. Diba? And I challenge you kung kung naniniwala ka sa, sa Catholic teachings, no, ba't ka papayag ng cremation? Nung bata nga ako ibig sabihin, nung bata-bata ako, ayaw ko yan kasi sabi ko, para ka daw dinadala sa impyerno dahil sinusunog yung katawan. Sunog na nga kaluluwa mo, sunog pa katawan mo. No? I mean, there are ways kung gusto niyo makatipid. There are ways. 'Di ba? Merong paraan para makatipid ka. 'Di ba yung mga mahihirap nga dati hihingi lang ng tulong pampalibing. 'Di ba?
During bid ko, si Elon Musk palipad ng libo-libong satellite sa Himpapawid. Pero syempre, sige, hindi ko pakikialaman kung kung okay sa inyo yung cremation, pero kasi yung pamangkin kong yun, pusher yun ng Bechin eh. No? Parang parehas yung narrative eh, no? Yun yung sinasabi ng DOH eh. Pag namatay, kailangan i-cremate yan. Para walang ebidensya in the future. Kasi alam nyo guys, in the future, pag na-unravel na to, yung lies, yung kasinungalingan, sige, hukayin yung mga titignan natin kung totoo talaga na namatay lahat yan sa blood clot. Paano? Wala nang huhukayin kasi lahat abo na. Kita nyo yung paano sila naisip, kinover nila yung behind nila. They covered their tracks, no? Lalo-lalo na yung tatay niya namatay sa heart attack. Kita nyo? Tapos kinremate. Same narrative. Ano na lang, doon sa probinsya, libre ang service pati ataol. Kaya nga nakaready na po sila, kunwari may konsensya. Kaya nga, ang dami sa mga kababayan natin kumagat sa narrative na brainwash talaga totally. Tapos yung pamangkin ko yun, kung magsalita, kala mo napakatalino. Kala mo mas matalino pa sa akin. Kailan lang yung graduate ng nursing. Ako, tagal na ako nurse siya. Kailan lang, pero alam niyo yung mga generation ngayon, nakakamit na ba kayo ng mga ganong generation? Yung mga bagong generation ngayon? Kung umasta, kala mo sobrang gagaling. Ikaw pa yung tuturuan. Misa nga, napapangiwi kami ng misis ko. Mag-asawa kaming nurse eh. Hindi namin sinasabi magaling kami, pero I'm sure, mas madami kami experience sa kanya. Nag-usap kami about dialysis, nagkukwento siya, no? Talaga. Sabi, nung kami na lang misis ko, siniko ko, sabi ko, ba't di mo kinorek? Sabi ng misis ko, ayoko nga, baka may matutunan pa yun. Baka matuto pa siya sa atin eh, di ba? Sige. Kasi may mga taong nakakainis talaga na ganun eh, no? Yung mga sobrang galing, na wag mo silang tuturuan, ako, magkakasira lang kayo. Kaya, Ron Marcada, gandang gabi. Nasa press ngayon, WHO, nasa live. Talaga? Ay, nako. Hindi ako naniniwala sa mga yan. Kaya sayang lang oras ko kung panonoorin ko sila. Kasi alam ko naman ang nila agenda. Balita ka sa ABS-7, mga alagang baboy, binakunahan na rin. Bawal daw katayin for 1 month, malamang. Ay, nako. Hindi pa pala ako nakagawa ng reaction dyan, guys, no? Sa Pilipinas lang din yan. ASF sa Pilipinas lang din. I mean, ito, kumakain kami ng baboy, di ba? Walang problema. Sa Pilipinas lang din, no? Ang irony data dyan, kasi di ba pag ikaw, meron kang piggery, meron na talagang, meron na talagang scheduled na vaccination yung mga yan, di ba? Basta may schedule na yan. Tapos magkakaroon ng ASF, magugulat kayo. 'Di ba? Tapos sasabihin, uy, dahil sa virus, ganyan. Talaga? Similar with mga tao. Similar yung mga tao na healthy individuals, nagpa-betchin ng bid ko, saka nag-positive sa bid ko. 'Di ba kita nyo yung narrative? Parehas lang. Parehas na parehas. Ako, mga kaibigan namin, kaibigan dati hindi na namin kaibigan, no? Ganun din ang nangyari. Actually, we lost a lot of friends and relatives sa bid ko eh. Hindi dahil namatay sila, kundi dahil sa paniniwala nila. Iba talagang, in-unfriend ko na rin talaga eh. In-unfriend na rin nila ako. Di sige. Di ba? Kita niyo yung paniniwala. Iba talaga yung brainwashing. Brainwashing is real. No? And sila yung ako mismo makakapag-attest na may makakakilala kami, kakilala na lang, no? Nagpa-betchin against bid ko, pero nag-positive for bid ko. Twice! 2 beses pa nag-positive. Paano nangyari yun? 2 beses. So, similar with mga baboy sa Pilipinas, I'm sure, majority ng nagpa-positive sa ASF dyan, na-betchinan one way or another nung bata pa yan. Diba, nag-alaga din kami baboy. Pag maliit pa, diba, kailangan may protection yan. Protektado! Diba yung mga post nung nakaraan? Sa Pasig, HPV bakunahan sa mga bata. Project Zeros ang Operation Papay. Talaga, Sandro?
ASF, napakalaking scam din yan. May baboyan ako for 2 years na. Yan ang ginagawa. I think they are attacking our food source. And pet project na naman nila ang Pilipinas. Bakit Pilipinas lang? I mean, kung talagang ano yan, health concern, bakit anong special sa Pilipinas? Bakit yung mga baboy lang diyan ang apektado? Eh mas marami ang baboy dito sa US. No? 'Di ba? Galawang sindikato 'yan. Dadaan sa feeds. Nako. Sure na. At saka idadaan nga sa feeds yan. Parang Mr. Smith na sila, pinapareha sa paniwala at pag-iisip. Tama. Kaya nga, I'm sorry to say, kahapon nanood ako ng isang vlogger sa Canada, sila Tim Soleman. Nag-iisip siya na uwi na lang daw sila ng Pilipinas. Kasi pahirap sa Canada ngayon, no? Dahil kay Justin Trudeau. Uwi na lang sila sa Pilipinas, tapos siya na lang daw may iwan, yung pamilya niya sa Pilipinas titira. Hindi nag-comment ako, sabi ko, wag mong gagawin yan. I mean, sabi ko, ready ka na ba sa politics sa Pilipinas, yung way of life? Nung panahon ng COVID, isa lang ang allowed sa pamilya nyo na lumabas para makapamalengke. Tapos, di ba, the rest, kulong sa bahay, kaya mo yon? Hindi pwede. Kaya, iba kasi yung hawak ng kabal sa Pilipinas, no? Mas madali kasing bayaran yung mga opisyal dyan. Nababayaran yata lahat mula barangay captain hanggang presidente. I'm sorry to say, kahit wala akong ebidensya, pero tignan nyo na may nangyari. No? Quarantine, ano nga yung mga, ano yung mga quarantine dyan? Iba-iba pa yung mga pangalan. Diba? Agenda yun sa 2030, ang target na, yan talaga yung agenda nila, haltang halata. Feeds na made of plastic. Sa feeds nga dinadaan yan. Alam mo yan, suki pa naman tayo ng mga produkto ng China. No? Kahit ang presyo ng bilhin, sasabotahin nila, pati gas. Yeah, they are, ano tawag dito? They are manipulating the prices para bumagsak talaga. Sasabihin nyo, ano mapapalin nila pag bumagsak ang economy? Eh di syempre, aasa ka sa gobyerno. Pag umasa ka sa gobyerno, sa handout ng gobyerno, hindi ka pwede tumanggi. Kaya nga ayaw nila ng mga preppers Ayaw nila ng mga self-sufficient, self-sustaining na mga tao. Ano yun? Ibig sabihin, ayaw nila yung mga taong nag-aalaga ng sariling hayop, ayaw nila taong nagtatanim ng sarili. Kasi hindi nila makokontrol yan Ang makokontrol nila yung mga pumupunta sa groceries. Pag mahal na yan, hindi na namin kayang bumili pagkain. ECQ, MECQ, MCQ. Di ba Ryan, sa Pilipinas lang may ganyan? Sabi ko, what the F? Anong ECQ, MCQ, Sa mundo ng medical field, quarantine is quarantine. Ba't kailangan mo ng ganyan? ECQ, MECQ, Inimbento na naman. I mean, bakit Pilipinas lang? Napaka-special talaga ng Pilipinas. Barrier sa motorsiklo, sa Pilipinas lang din yan. At saka, I think, Pilipinas lang talaga ng institute ng double mask tapos face shield Tapos mag-asawa, pag lumabas, bawal daw mag-holding hands. Bawal, dapat naka-face mask kahit mag-asawa nakasakay sa sariling sasakyan. Pag uwi sa bahay, isang kama yung tutulugan, asa na yung bid ko? And yet, ang masaklap na part doon, ang dami sa Pilipinas ang hindi nakita yon. 'Di ba? Sabi ni Secretary Anyo dati, ay, kung may mga mag-asawa diyan, wag mo na kayo masyadong parang PDA, no? Pag ayaw nila maglalakad kayo na naka-holding hands. Dapat 6 feet social distancing. Talaga pag-uwi, isang kama matutulog, isang baso iniinuman, isang kutsara kinakainan. Abanda ng food source sa Pinas, marami lang ayaw mag-research at go back to basic. Ayaw ng gobyerno yan kasi ayaw nila na na hindi kayo aasa. Kasi ganito yan, ang agenda nila, masunurin ang Pinoy. Yung kasi yan, yung brainwashing, yung programming nila yan. Pag kayo, wala na kayong mabiling pagkain, aasa, pipila kayo kung ano ibibigay ng gobyerno. Panoorin nyo yung Soylent Green. Pipila kayo. Siyempre, nagugutom na yung anak mo. Sabihin ng gobyerno, para makakuha ka ng rasyon ngayong araw na to, kailangan magpatato ng 3 numero. Maliit lang naman, 3 numero. Sige, 3 numero lang pala, maliit lang. O sige, sa noo mo itatato.
Yan na ang gagawin nila, guys. Or ano, magpatato ng barcode sa'yo. Kasi wala nang makain eh. Alam niyo ba yung guys, pagka wala ka nang makain, yung anak mo nagugutom, gagawin lahat. Talaga, kaya nagka-crackdown sila sa mga prepping. Mga nagpe-prepping. Ayaw nila ng ganyan, nagpe-prepare. Paniwala mga Pinoy, if it's from the government, it must be true. Maybe nung unang panahon, totoo yan, but not anymore. Tama. Parang ano, parang yung isang kakilala eh. Kung totoo yung sinasabi mo, ba't di naman yan binabalita? Eh, paano? Kurap yung balita. Shoutout sa GMA7. Di ba? Di ba may mga kababayan tayo ganyan? May mga kaibigan kayong ganyan? Uy, kung totoo yung sinasabi mo, sana nabalita na yan. Sana nasa Facebook na yan. O sana nasa, GMA7. Hindi naman, di ba? Ikaw ang fake news. O, yan na nga. Babalik tayo. Saan na si Anyong Lupa ngayon? Ayun nga, tahimik na nga eh. Pero, di ba sa Pilipinas lang naman talaga nag-face shield? Nakakaawa ako. Hindi ako natatawa nun. Naawa ako sa Pilipinas eh. Habang naka-face shield kayo dyan, kami nga dito, hindi kami required mag-mask. Nasa Texas ha. Pero yung iba, yung California, New York, yung mga liberal na nagpupush yan, naka-mask sila. So it means, hindi siya, science. It's not science. It's political. Political yan. Kasi kung sinabi lang pala sa kanyo gagawin, pero kung science yan, dapat lahat tayo patay. Sabi ko sa inyo, kung totoo yung deadly virus na yan, lahat tayo patay. Kasi, ano ba ang protection ng mga face mask na ganyan, or yung tela lang. Tela, tatagos siya. Laki-laki ng butas ng tela eh. Agenda naman yan para huwag umasa sa GMA News. Kaya nga eh, ang forerunner niyan, forefront, GMA. Di ba? Balikan niyo yung mga news episodes nila. Kada start ng balita, tumaas na naman po ang kaso ng Bidco at 30 po ang nag-positive at 29 ang gumaling. Yung hinaan nila. Di ba? Yun ang palagi. Nakakaya talaga yung nagpupush ng face shield, face mask, barrier sa motor. Nakakaya talaga yun. Unang-una, yung barrier sa motor, hindi yun safe. Aerodynamic, sasalubungin ninyo yung hangin eh. Semplang yan. Mawala ng control. Para kang may motor na may layag, may sail. Sasaluhin yan lahat ng hangin. Ay nako. Mataba utak talaga ng And yet, the sad part is, may kababayan tayong mga naniwala doon. Naniwala sila doon na yung ikaw pa yung aawayin. Nakita nila nung bid ko nung nag-lockdown, mas maraming na-board, mas maraming na-buntis. Ngayon, Mpac Spear naman mawanay through intimacy. May natutunan mga power. Oo nga guys. Oy, thank you. Bawal daw muna ayan, yung intimacy. Kasi nakakahawa daw sa Mpac. Tama yung ina-adjust nila yung narrative nila, Kaya, alam nyo guys, nung simula yung bid ko na yan, inimagine ko na paano nila finormulate yan eh. Kumuha sila ng mga experts, umupo sila sa isang table, nag-meeting yung mga yan. May kasama yan mga psychologists, psychiatrists, behavioral analysts. Ano yung ibig sabihin? Alam nila yung kilos or gagawin ng mga tao. Pag ganito ginawa ng tao, ganito gagawin natin. Ganyan, matatalino mga yan. Alam nyo, yung mga evil persons, matatalino yan. Hindi yan mga tanga na, magpakabala tayo. Hindi ganun. Pinag-isipan nila yan. They are so evil na pinagplanuhan nila lahat. Na, pag ganito nangyari, may gagawin tayo. Pag ganito naman nangyari, talagang planado lahat yan. Ngayon, nag-wane na. Ibig sabihin, bumababa na yung paniniwala sa bid ko. Kailangan mag-release tayo ng bagong yung nakakatakot dapat, yung nagbubutlig-butlig talaga. Nakakatakot ang itsura pa lang. Nagbabalita nga yung, panoorin nyo yung segment kahapon ng GMA7 about Mpac. Yung mga, may nag-positive daw dyan sa Pilipinas, ganyan. Pero ang pinapakita nilang image is Amerikano or Africa. Basta Amerikano yata yung doktor eh. Kasi nakita ko blonde eh. Pero ang binabalita nila, may nag-positive daw sa Pilipinas. Pero yung video, hindi yun Pilipinas. Mahalataan nyo, hindi yung Pinoy. Depop. Tama. Myriad ako.
high grade ang virus sa Pilipinas. Oo nga, no? Sabi ko, ba't iba talaga ang virus sa Pilipinas, no? No? Talagang mas malupit ang virus, mapatao, mapababoy. Kayo lang talaga ang apektado dyan. No? Tapos, bomba pa ng bomba sa media, sa TV, na, uy, ganito, tumaas na naman ang kaso. Mind conditioning yun, brainwashing yun. Para yung fear, palaging buhay. Ano ibig sabihin? Kailangan palagi may takot eh. Pag nawala ng balita yan, mawala ng interest yung mamayan. Hindi na papansinin. Kaya everyday, tumaas na naman po ang bilang ng MPAX at may positive po ngayon. Yan palagi ang ginagawa nila. No? Kayo mismo dapat parang yung dati, yung pertussis. Tumaas na naman po ang pertussis sa Quezon City. Pero yung mga kamag-anak ko, sabi ko, oy, kumusta dyan sa Quezon City? Taga Quezon City kami. Wala yan, Joy Belmonte. Wala yan. Di ba? Pero sa news, kala mo talaga magugunaw na ang mundo pag nag-report sila. And yet, babalik tayo, meron silang pinirmahan na covenant against fake news. Kaya nakakatakot to, guys. Parang nag-step up na yung GMA7. No? Mag-roll out sila ng mga propaganda nila. At pag kumontra ka, fake news ka. Ako siguro, ilang beses na ako na brand na fake news Pero, ano ngayon? Ilang araw na lang, kakanta na si Jose Marichan, buhay pa rin ako. Yung mga kumontra sa akin, yung iba nategi na, at yung iba ilang beses na nag-positive sa bid ko. Di ba? I'm sure yung mga dati kong kaibigan hindi, nagigil, nananalangin yung mga yan dati na magkasakit ako Alam niyo kung bakit? Kasi nung panahon ng bid ko, 2021, basta. Anyway, hindi naman kami nagpahinga palagi kami nagta-travel Nagpo-post ako sa feed ko, sa FB ko na, nagpunta ako Walmart, nagla-live ako, nagpunta sa Costco nga, nagpunta ako, sinita ako Bawal na mag-vlog sa Costco. Sige, sa Walmart, bibidyo ako, ganyan. Hindi ako nakamas. 2020 to 2021, 2022, ganyan. Nagpunta ako airport, nagba-vlog ako. May nag-comment, may nag-message sa misis ko, kaibigan niya. Uy, ba't si Jason, tawag dito, lumalabas nang hindi nakamas? Di ba yan? Meron akong history, di ba? Di ba sabi nila pag may comorbidity, mas delikado. May post-heart attack patient ako May stent ako sa puso, nilagyan ako ng 2018. Tapos, meron pa tayong mga sakit sa, na diabetes, hypertension, family history ko talaga Nanay at tatay ko, parehas may diabetes, tsaka parehas hypertensive. Kaya, may hindi nakatiis na kaibigan yung misis ko, minessage daw siya. Sabi sa akin ba't ka daw lumalabas nang hindi naka-face mask? Di ba meron kang, comorbidity, dati ka inatake. Hindi lang nila matanggap Hindi nila matanggap. Imagine Kaya sabi ko sa inyo guys, kahit hindi nagre-react sa mga post ko, may nakikita nila kahit paano. And the thing is, imbis na aminin nila na mali sila, sana, I'm sure nananalangin yan na mategi ako or magkasakit ako. Pero I'm proud to say, 2 days na lang, September na, never ako nagka-COVID. Hindi sa gusto ko magka-COVID Nagtataka rin nga ako Bakit yung kaibigan ko na may booster pa, 2 beses nagka-COVID. Tapos nung Sabado sinabi sa akin, nakailang booster na din yun. Tapos sinabi niya sa akin, nagka-COVID daw sila noong June, papuntang Pilipinas. Ang lala daw. Nangihina daw talaga siya, ganyan. Kubidyot nga, Jeremy. Kaya sabi ko sa inyo guys, kahit pa paano, I'm proud to say na so far, so good, tama tayo. Kasi kung mali ako, aaminin ko yan talaga. Nagkamali pala ako. Hindi sa gusto kong maging, kontrabida. Pero, syempre, dyan mo magigage yung fake news Diba? Dyan mo magigage. Hindi yung GMA7 na magdidikta kung sino ang fake news. Diba? Diyan mo magigage by personal experience. Kayo mismo tatanungin ko, yung mga kaibigan nyo ba na nagpa-booster,
Safe na safe, protektado ba talaga o ilang beses na nag-positive? Di ba? Ilang beses na nag-positive. Ayaw nila aminin, nagkamali sila desisyon nila kasi nga ayaw nila matapakan ego tsaka pride. Kaya nga, ayaw nila aminin. No? MPAX, part ng side effect ng COVID. True. True yan. Kaya nga sabi ko, di ba, na-anticipate na nila yan. Na after nila ma-roll out to, may lalabas na ganitong sakit. Kaya eto naman ang ano natin. Huling-huli mo talaga yung mga, yung mga na-brainwash. Walang kawala. Kasi, hindi sila mapapahinga. Kada, may ilalabas na sakit talaga. Kasi yan yung side effect eh. Yeah? I'm sorry to say, wala pa akong kilala na nagpa-betchin na hindi pa nagpa-positive. Hindi pa nagpa-positive. Kaya nakakaano. Pero so far, I challenge you, yung makakapanood nito, no? Kayo mismo, personal knowledge. Yung mga kakilala nyo ba na walang betchin buhay pa? At yung mga kakilala nyo naman na nagpa-betchin, kung buhay pa man, ilang beses na nag-positive. Ganyan ang experience ko eh. Ilang beses na nag-positive. So, di ba? Tapos kung makapagkwento pa sila, uy, grabe, ang lala ng COVID ko. Hinang-hina talaga ako, ganyan. Okay, sige talaga. Pero deep inside, no? Gusto ko tambatokan eh. Tagal ko na sinasabi sa'yo, tagal ko na pinopost ko na masama yan eh. Ano kayo, di? Sige. Kasi panay gamit ng RT-PCR, yan pa, no? Tinatanong ko yan palagi eh. Yung ate ko sa Pilipinas, sabi sa, mag-ano kasi kayo, magpa-betchin kayo. Sabi ko, bakit? Nabuhay nga kami ngayon na walang betchin eh. Di ba? Tapos, nung ilang beses siya nagkasakit, may group chat kami. Nagtitest daw siya. Uwi ako. Sabi ko, anong silbi niyan? Ba't pag nag-positive ka, anong gagawin? Di ba? Anong gagawin pag nag-positive? Di ba ganun pa rin? Increase fluid intake, magpahinga ka, ganyan, uminom ka ng para sa lagnat. Di ba? Sino tinatakot lang nila yung sarili nila eh? Di ba? Sabihin nila yung may mga symptom ng MPAX, turokado yan, Chuck. Ka-stroke lang ng asawa ng best friend ko, nakakalungkot. Ay, nako! Maraming ganyan. Yung misis ko pa pala, sinare ko na to, no, dati. Yung kaklase niya, na nurse din dito sa Texas, maganda na ang posisyon, nurse educator sa ospital. Bigla na lang nalaman namin na tegi na. Cancer. Tapos nung umatin siya ng burol, sabi nung kapatid no, na malamang gising, ang sabi daw sa kanila, ay malamang turbo cancer yan. Sabi ko sana kinuha mo yung pangalan. Gusto ko i-friend sa FB. Kasi 'di ba, pag sinabi mo turbo cancer, malamang gising yan. No? 'Di ba? Gusto ko yung mga like-minded individuals makasalamuha ko kasi ayoko na ng COVID kasi hihilain ka lang niyang pababa eh. Yun sabi, turbo cancer daw, no? Imagine mo kaya yung misis ko, hinayang na hinayang siya eh. Maganda yung trabaho, may pera, maganda daw yung kaklase niya gano'n. No? Pero hindi mo magigauge talaga yung yung utak ng isang tao, no? Diyan din papasok na yung pinag-aralan, minsan hindi yan nagsisignify na matalino yung isang tao eh. Kasi ang dami kong kilala, nurse, doktor, na sampalataya sa video. Shout out kay Dr. Salbanya ba yan? Edsel Salbanya, may bago siyang ngayon May bago siyang propaganda, may dumating daw ng pasyente sa kanya na may rashes, may history ng kaya kailangan mag-ingat, kaya todo PPE siya At talaga, comment ako, nung history taking mo, nakaganyan ka na? Di ba hindi ka pa nakaganyan? So meaning, propaganda lang yung post niyang ganon. Kasi 'di ba pag pupunta ka sa clinic or sa hospital, 'di ba? History taking pa, kumusta po? Anong po kinain niyo? Anong tinain niyo? Meaning ganun ka na PPE everyday, naka mask and ka na? Hipokrito nga. Kaya nga si Doc Salbahe, Doc Salbahe niya, shout out. Yan, pati ngayon sa MPAC sumasakay siya. Pero halata ko talaga yung narrative niya eh. Kailangan daw mag-ingat, ganito. Talaga? Dahil daw may history nung ini-interview mo siya, nakaganyan ka ba?
Malamang hindi. Alam mo, araw-araw nakaganyan ka. Hindi mo alam yung darating sa'yo, nag-diarrhea lang. Hindi. Nag-post lang siya ng ganun para manakot. And sadly, ang dami niyang follower, hindi sa nainggit tayo. No? Ibig sabihin, maraming nabe-brainwash. Diba? So, dapat, yon ang labanan ng fake news. Kasi fake news yun, yung post ni doktor na naka-full PPE siya, hanapin nyo. Tapos sinasabi niya, mag-ingat tayo, yan ang responsibility na. Talaga, nung ini-interview mo ba siya, nakaganyan ka? Hindi. Hindi yan totoo. Kabatch ko nga sir sa college ng OB, gaya nila ngayon, influencer ng box. Nung pandemic sa mga kabatch ko ngayon, may breast cancer siya, walang ligtas. Kaya nga sabi ko sa inyo, no? Yung misis ko, hinayang na hinayang doon sa kaklase niya, kabatchmate niya na maganda daw yun nung college sila. Tapos, maganda yung trabaho. Nurse educator, ibig sabihin, promotor ka. Promotor ka, nag-educate ka ng mga tao about Bechin. The irony guys, yung nag-educate about Bechin, nagpupus ng Bechin, sila namatay. Breast cancer din, months lang, 1 month lang yata, patay agad eh. Doon sa hindi nakakalam, yung tinatawag na turbo cancer, usually naririnig ko lang yan sa mga gising sa mga truthers. Ibig sabihin, napaka tapang nung virus, nung cancer, sorry, hindi virus, cancer, napaka-tapang, napaka-aggressive niya, wala ka ng time magpagaling. So, pag nagkaroon ka ng turbo cancer, say your piece, no? Gawin mo na yung mga dapat mo, sabihin mo na yung mga dapat mo sabihin. Kasi, yung iba wala talagang time Pinagdiwang na araw ng kalayaan, kay Pokrito lahat yan, kinikilala natin ba yan sila, pero ang mga kababayan niya, mangmang. Tama. No? So, yung talaga, no, yung pagiging matalino ng isang tao, hindi yan dahil may pinag-aralan. Ang dami ko nakitang kaklase ko, nurse. Iba, nagdoktor pa. Pero kung magsalita, talagang kubidyot na kubidyot. And then, makakamit ako ng mga tao dito, mga kababayan natin. Shout out, no? Yung kaibigan natin dito, si Sir Gary. Sabi niya, nung sa construction daw, panahon ng bid ko, napansin niya yung mga taong grasa. Yung tawag na discernment, na-analyze niya. Bakit hindi nagkaka-COVID yung mga taong grasa? Diba? Yun ang matalino. Nakikita mo nakita mo na paano mo i-disprove yun? Kaysa yung mga taong nagbasa ng libro, pag yung degree, hindi siya sign ng intelligence Yung degree, sabihin hindi yung natapos mo na kurso, hindi yan sign of intelligence. No? It means, na ipasa mo lang yung basic requirement ng kurso na yan. Kaya mo na ipasa yung degree. It doesn't mean matalino ka. It means, na ipasa mo lang yung basic na requirement ng degree na yan. Pero mas umahanga ako doon sa mga tao na nakita na yung ganito, nakapag-analyze siya, yun ang matalino. No? Regardless kung anong trabaho niya. Diba? Yun ang dapat na hinahangaan natin. Yung iba nagyayabang, doktor ako, nurse ako. Talaga? Ba't di mo makita itong Yun nga yung kaklasiko ng high school. Sa FEU. Nurse din pala siya. Nasa Canada naman siya. Naipagdebate sa akin ng panahon ng COVID. Kasi nagpupush siya ng Bechin. Ako, kinokontra ko siya. Sabi ko, ano ba definition ng Bechin? Di ba sabi ko, live attenuated virus na supposed to provide immunity. Pinost ko doon at in-screenshot ko, nilagay ko doon sa chat namin. Ang sabi niya sa akin, ang source mo pala, Google. Gusto niya ang source yung mga peer-reviewed. Yan yung mga salita ng mga nagmamasteral Kasi misis ko nagmamasteral at that time. Peer-reviewed. Talaga? Yun nga definition naman talaga ng COVID Ang ginawa nila guys, pinalitan nila yung definition ng COVID. Hindi ko na nga inalam kung ano yung pinalit nila, pero since time immemorial na mula nag-aral ako, yun ang definition ng vaccine. No? Yung nagpo-provide siya ng immunity. Kaya nila pinalitan kasi hindi nga nagpo-provide ng immunity And then hindi ko na ma-share yung sa misis ko kasi yung misis ko nag-training siya nakamit siya ng mga doktor na hindi rin naniniwala dyan. Siyempre hindi natin pwedeng sabihin dito.
No? Kasi nagpa-practice pa sila eh. Yung mga doktor na hindi naniniwala dyan, syempre ayaw din lumantad kasi they want to protect their practice. 'Di ba? Sa Pilipinas, nako, pag-iinitan ka ng PMA, Philippine Medical Association, tsaka Philippine Nurses Association, pag nagsalita ka dyan. Kaya tatanungin ko sa inyo, may democracy ba talaga? Pero pag pinapractice mo yung democracy, ikaw ang tinitira. Educator po ako, pero nagising po ako. I also ask them to question everything. Yes. Yun nga eh. Doon mo nga masiseparate yung mga tao nag-iisip sa hindi nag-iisip. No? Yung hindi nag-iisip, kung ano lang yung finid sa kanila. Yung nag-iisip, i-analyze yung ibibigay mo sa akin. Kung basura yan, tatapon ko. Kung importante yan, kukunin ko. Ganun yun. Similar with news, similar with internet. Hindi lahat na mapapanood nyo sa internet, totoo. Maski yung mga sinasabi ko, questionin nyo. Diba? Do your own research. At the end of the day, ikaw ang makakapag-determine kung ano ba totoo. Kasi yung mga tao na nakikita ko sa comment ng GMA, no? Yung mga naniniwala sa kanila, it's because mainstream media to naniniwala na. It's because sinabi ng gobyerno naniniwala na. So hindi na talaga nag-iisip. Yung sabi nila, no, I think thinking is so hard. Ayaw nila mag-isip, asa na lang nila sa gobyerno or asa na lang nila sa balita. Kung ano na lang sinabi nila. 'Di ba? Doon mo makikita yung mga taong matatalino din eh. Yung teka, yung pag binigyan mo ng impormasyon, tapos sabihin sa'yo, teka lang, parang hindi yan ah. 'Di ba? Yun ang mga matatalino. Yung mga tao na binigyan mo binobroadcast lang nila yung binroadcast sa kanila para yung mga sheeple, 'di ba? Kaya hipokrita lahat at ilusyon lang ang pagiging malaya natin. Yeah, democracy daw, democracy, pero pagka in-exercise mo yung kalayaan mo, anong tawag sa'yo? Fake news ka. Pag nagsalita ka against the gobyerno, ira-red tag ka. Komunista ka, leftist ka. Hindi ko maintindihan yan eh. No? Hindi mo ma-exercise yung right mo. Pag gusto mo mag-rally, kailangan mo ng permit sa gobyerno. Hindi ka bibigyan yan kasi against sa gobyerno yung Tapos, sasabihin pala, makakaliwa ka. Hindi naman lahat, no? Siyempre, meron talaga mga leftists, pero hindi naman lahat. Paano pag umaabuso na yung gobyerno? Hindi ka mag-rally. Hindi ka rin papayagan mag-rally kasi hindi ka bibigyan ng permit. Exactly, do your own research, but sadly, iba tao tamad mag-research. Oo nga, may access naman sa internet, hindi makapag-research. May mga nagbabrand pa nga sa akin sabi, yung mga mo pala, yung mga pinagkukunan ko lang daw, internet. Saan ako kukuha? Punta pa akong library? ang approach ko lang naman yan masagot ko sa kanila, common sense lang naman Pero aatakihin nila ako na, sa internet mo lang yan kinuha. Ano ba tawag sa akin, Googler lang daw ako, Googler. Group chat yun ng magkakaibigan, nung buo pa yung pagkakaibigan namin. So, kaya umalma yung isa, sabi, parang below the belt yung sinabi mo kay Jason, Googler lang daw ako. Talaga. Pero hindi, pagka ganon, sabi ko nga, sige, ayaw mo, di ba? Hindi ko ipipilit kasi mag-aaway lang tayo, hindi naman kita makukumbinse. Nagmamagaling siya dahil nurse na siya, pero nag-nurse lang naman siya dito sa US. Nag-online course lang siya. Nilalang ko yon kasi alam ko paano sila mag-aral dito. Spoon feeding ang dito, mga online course. Kasi, ang galing na Amerika, guys, no? I-share ko sa inyo. Nakita ko, no? Ang Amerika ang galing kasi palagi nagkakaroon dito ng shortage ng nurses. Alam niyo ang ginawa ng Amerika? Pinadali nila yung kurso ng nursing, example, para makakuha agad sila, para parang ilang months lang, associate degree ka na, pwede ka na mag-practice as a nurse, pero hindi registered nurse, no? Parang ganun. Kaya nabawasan yung yung demand for nurses. Kasi dumami yung mga nurse dito na taga-US na mga tanga naman. I'm sorry. Kaya nawala rin yung gana ko sa nursing dito. Kasi nakakatakot Ito na pala yung ginagawa ng mga nurse dito. Kaya 'di ba dati bilib na bilib sila sa mga nurse na galing Pilipinas? Kasi tayo bachelor's degree tayo, 4 years, tapos ang dami nating talagang requirements. Ang higpit-higpit pa nung panahon ko, pati uniform, binabantayan. Hindi, ngayon, Kung sino-sino na lang ang pinag-nurse nila dito, online lang.
no? Tapos magjo-duty lang sila kung kailan sila pwede. Dati tayo sa Pilipinas talagang may set na course, may set na curriculum. Dito napaka-flexible kasi gusto nilang mag-field ng mga nurses. Yan ang panlaban nila sa shortage ng nurses dito. Kaya ang dami kong na-meet dito, no? Mga nurse na kung umasta, kala mo ang gagaling, pero talaga yung kurso niya online lang pala. 'Di ba? So, 'yun, wala silang logic. Okay, so with that, tatapusin ko na to. Mahaba na yung vlog ko. Salamat sa pag-join sa akin. And hopefully, no, hopefully may magising na makapanood ito. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, and then it's up to you. Walang pilitan. Walang pilitan. Pero ang pinapresent ko sa inyo, hindi yung sinasabi ng news, hindi yung sinasabi sa internet. Ito, majority ng sinabi ko sa inyo, shinare ko sa inyo, mga personal experience ko. Sa ngayon kasi, ang purpose nila sa nurse ay may mga magtuturo kapag ayan nga, kailangan nila na mag-field kailangan nila mailagay na sa pwesto, yun lang. Yung susunod sa kanila. Hindi nila, they don't encourage nurses or people na nag-iisip. Pag ikaw nag-iisip ka, tatanggalin ka nila sa gobyerno. Tatanggalin ka nila. Or sa institution, tatanggalin ka nila. It just so happened that I think I was also lucky nung pumutok tong COVID wala na ako sa trabaho ko, no? Hindi na ako sa nursing. Hindi na ako sa medical field. No, yung client ko isadyado pa sa paggagamot ko bilang isang alternative medicine, ubos pera niya tapos nagpapagawa ulit. Sabi daw ng doktor niya ibabad daw sa mahirap magsalita, guys, no? Pero yung ngayon meron ako natuklasan Yun talaga, ibig sabihin, alam na usap-usapan na to, pero may personal information talaga ako na yung mga doktor meron silang tinatawag na medicinal practice, meron din tinatawag na business practice. Kailangan nilang kumita. Hindi sila pwedeng hindi kumita. Kailangan nilang bawiin yung ginastos nila sa pinag-aralan nila. And then, kailangan nilang bawiin yung ginagastos nila sa clinic nila, pagpapasweldo sa mga tao nila. Kailangan nyo tanggapin na may business aspect yan. No? Kaya, bilang pasyente, kaya na-appreciate ko dito sa US, guys, yung, yung freedom dito. No? Ano example? Shinare ka na to Dati, nagpa-check up ako sa doktor ko. Family practice, family doctor ko. Sabi ng doktor, did you take your COVID vaccine yet? Sabi ko, no. Sabi niya, may I know why? Sabi ko, because I already survived this long without the vaccine. Why would I need it? Okay. Sabi niya lang, okay. Hindi niya na ako pinili. At least, marunong ako sumagot. Diba? Kung yes or no ka lang sa doktor. Yan sabi ko sa kanya. In Tagalog, nabuhay nga po ako doktor na wala akong COVID vaccine Ba't kailangan ko yan? Hindi siya nakasagot, guys. Diba? Hindi siya nakasagot. Patient is cured, customer is lost. Yan nga, tama. Pag gumaling yung pasyente, wala na yung customer. Wala na. Di malulugi yung practice nila. Lalo-lalo kung nagme-maintain niya ng clinic, nagbabayad niya ng kuryente, nagbabayad ng renta sa clinic, nagbabayad ng tauhan, medtech, ng secretary, and so forth. So, wag masyado. Ang sa akin, wag masyadong sampalataya. Mag-isip din kayo. So, gayahin nyo yung sinagot ko dun sa doktor ko. Hindi sa inaaway ko siya, sinabi ko lang yung perspective ko. Na nung tinanong niya ako, ba't wala pa daw akong COVID vaccine? Sabi ko, nabuhay nga po ako na walang vaccine Ba't kailangan ko yan? Sabi niya, okay. Yung ibang doktor, papasok pa sa politika, ay sure na. Iba nga, vlogger Diba? Ayaw daw nila ng fake news, kaya nga Ang natatakot ako dyan yung mga doktor na nagva-vlog. Kasi looking at their subscribers or yung mga followers nila, ibig sabihin, yun yung mga naniniwala sa kanila. Okay lang sana kung totoo yung sinasabi ng doktor. Ang problema. And meron tayong mentality sa Pilipinas, guys, no? Nakayuko tayo sa mga doktor. Never natin silang kino-question. No? Never natin silang kino-question. And kahapon may nakita kong post sa prepper group dyan sa Pilipinas, may seminar about preparedness. Prepping ito Napansin ko lang, sabi ko, bakit yung mga speaker nila, puro doktor? Anong alam niya sa prepper? Sa prepping?
Anong alam nila sa pagiging prepper? I mean, alam ko magaling kayo sa medical field, pero talaga, pati prepping, kayo na rin ang magaling? Di ba? Di ba? Pati ba naman prepping sa inyo na rin? Ah, talaga, okay. Hindi ako nakasali doon sa seminar nila, pero come on guys, prepping yung topic Bakit mga doktor ang guest nyo? 'Di ba? Malaki tanong, gusto ba talaga tayo pagalingin ng mga doktor? 'Di ba tama. Yun nga, sasabihin ko sa inyo na-realize, sinabi sa misis ko mismo yan, kasi may siyang doktor inopen sa kanya na kailangan kumita pa rin yung clinic natin. Yun nga. Yung mga meds din ang cost ng sakit, CZ, Rad. Dalawang klase mga doktor, yung isa pang negosyo at yung isa may malasakit sa kapwa. Alam mo, yung may malasakit sa kapwa, yan yung mga doktor na naghihirap. Namit ako ng ganyan nung medrep ako ng Unilab dyan sa Quezon. Nag-cover ako ng doktor. Meron doktor na awang-awa ako kasi sabi ko, parang hindi doktor to No? Naghihirap Pero yung mga mayaman na doktor talaga, kaliwat kanan mag-prescribe yan ng antibiotic. Pero nung medrep ako nakukonsensya na rin ako sa mga pasyente kasi yung gamot ko 170 pesos ang isang tableta tapos iinumin ng 7 days. Tapos probinsya. Sabi ko po siya kaya ng mga pero yun nga pag nireseta ng doktor wala kang magagawa Kaliwat kanan yung iba. Minsan kaya nga ibang doktor nasisilip, di ba? Na bakit ang tapang agad ang binibigay na reseta? Ba't hindi mo na magsimula sa penicillin, amoxicillin? Ba't yung mga malalakas na antibiotic? Kasi yun yung malalakas ang kita. Sabi ng iba, syempre yan Ang palusot ng doktor, approach ko shotgun therapy ako Ibig sabihin ng shotgun, kahit anong sakit yan, tatamaan yan. Kasi malakas Pero dapat kasi magsimula muna sa mababa to avoid resistance. Yung mayamang doktor, bata ng Big Pharma. Alaga namin yung mga ganun Lahat ng pangangailangan nila, binibigay namin. May mga prinsipyo yung mga doktor mahirap kasi tama, yun nga yung mga naghihirap. Yung mga hindi tumatanggap. Kaya alam ko yan, kasi dati rin ako medrep Trabaho namin yun dati. May mga doktor kilala ko nasa casino. Ay, nako. Kaya pagka top MD, lahat pwede mo ibigay sa doktor. Hindi lang pera, travel abroad, lahat. Pwede namang gawa ng paraan maluwag pa dati. Anyway guys, tatapusin ko na to, masyado na mahaba, nagda-dry na rin yung throat ko. Salamat sa pag-join sa akin. And hopefully, meron tayong mga kababayan na natutulog na magising na sa nangyayari ngayon. Hindi maganda guys, kasi yung pagsunod nyo, akala nyo maganda yan para sa atin. Hindi. The more na nagbibigay sila ng bagong panakot kasi, maraming naapektuhan. Pero pag hindi nyo pinansin yan, katulad dito sa US, hindi pinapansin yung MPAX. Sabi sa inyo, nag-umatin kaming concert, nag-swimming kami, kung ano-ano. Panoorin nyo yung mga vlogs ko, Jose Rizal Adventures sa YouTube. See you next time guys. Bye!